Network Entertainment. Yung ating ecotourism development na particularly sa case nga ng Palawi Island Protected Landscape and Seascape ay posible 'no, na ma-enhance yung local community participation, yung mismong nasa community in terms of coastal resource management through yung provision nga natin ng alternative livelihood, tapos na-strength yung kanilang, stewardship sa environment and of course yung awareness nila sa conservation practices. Etong ating, result nitong particular study ay naging ano din 'no, naging bahagi din ng patuloy na pag-i-improve nung, anong tawag na, ecotourism activities doon sa area. Kasi nga nakita natin na kapag maayos yung ecotourism activities at nakikinabang yung mga tao, may posibilidad na nababawasan yung oras ng mga taong mangisda kasi nga tututok sila sa ecotourism activities. So kung hindi sila makapangisda, yung ating mga isda naman magkakaroon ng chance to reproduce 'no? Ay kung ilang araw lang naman yung hindi sila makapangisda kasi marami ngang turista na kanilang i-entertain, the next time kung parang kumbaga naman makakapahinga yung ating karagatan, oo. The next time na mangisda naman sila, okey na naman 'no. So, yung mga ginagawa ngayon ng PAMBI gamit yung ating studies in terms of, eto nga, development ng ecotourism ay magandang naging impact nitong ating study bilang naging policy guide din para sa kanila. Sa tuwing nagbabasa kayo ng mga research papers, nagtataka din ba kayo kung paano ito naisipan gawin ng mga researchers? Paano nila na-transform ang idea nila para maging isang actual na research project? Saan sila kumuha ng funding para magawa to? Paano nila nalaman na ang results nila ay pwede na nilang ipasa for publication? Dito, sa Behind the Science podcast, ay kakausapin natin ang ating mga Pinoy scientists para ibahagi hindi lang ang mga resulta ng kanilang pag-aaral, kundi pati na rin ang mga behind the scenes or behind the science stories nito. Simula sa kung paano nila ito naisipan gawin hanggang sa na-publish na nila ito. So this podcast is in partnership with the UP Resilience Institute, the Philippine Agricultural Scientist, the Philippine Journal of Fisheries, and SciEngJ. So ang UP Resilience Institute ay long-time partners na namin dito sa podcast. Nung nagsisimula pa lang kami, nandyan na sila para tumulong sa amin. At para lang sa kaalaman ng lahat, ako ngayon ay isang UPRI Research Fellow. The Philippine Agricultural Scientist is the first international journal in the Philippines and Southeast Asia in the field of agriculture. It is published by the University of the Philippines, Los Baños, College of Agriculture and Food Science. It publishes articles in the fields of tropical agricultural science and related areas including environmental science, food science, engineering, biotechnology, economics, rural sociology, development communication, agroforestry and silviculture, and marine and fishery science. The Philippine Journal of Fisheries is the official publication of the Department of Agriculture, National Fisheries Research and Development Institute. It covers all aspects of fisheries, both in basic and applied sciences, as well as related fields of studies such as capture fisheries, aquaculture, post-harvest technology, marketing and industry, ecology, oceanography, conservation, biotechnology, food safety, socioeconomics, and systematics in freshwater, estuarine, marine, and other identifiable water habitats. SciEngJ, formerly known as the Philippine Science Letters, is the official journal of the Philippine American Academy of Science and Engineering. It covers studies in the natural, physical, mathematical, computational, and social sciences, including those related to agriculture, health, engineering, environment, education, and technology. So kung may paper kayong gustong i-publish at pasok ito sa scope ng mga journals na ito, please consider submitting to one of them. At syempre, importante, take note na hindi kayo pwede mag-submit ng sabay-sabay sa 3 journals na ito. Kasi bawal yon. Dapat sa isang journal muna kayo mag-submit. At ang mga journals na to ay index na rin sa Web of Science, Scopus, ASEAN Citation Index, and sa Imago Journal Ranking. Kaya masisiguro nyo dito ang mataas na standard at mabusisi na review process para masiguro ang high quality papers na pinapublish. So if you're interested in publishing your research in one of these journals, check nyo ang guidelines at ang links ay nasa description.
Magandang araw mga kapwa-siyentista at welcome sa isa na namang episode ng Behind the Science Podcast. Ako si Paul Flores, ang inyong host, and our guest is an environmental researcher with extensive experience in fisheries and resource management. She earned her bachelor's degree in aquaculture and subsequently completed her master's degree in fisheries at UP Visayas. Her pursuit of advanced studies led her to Kochi University in Japan, where she obtained her PhD in environmental economics and another doctorate degree in resource management from Isabela State University. She has been serving the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources since 2005. At present, she heads the Administrative and Finance Division of BIFAR Region 2 and also serves as the Executive Assistant to the Regional Director and Chief of the Regional Fisheries Inspection and Quarantine Unit. She is also a part-time faculty member at the Cagayan State University and Isabela State University, where she mentors and trains future fisheries and environmental professionals. So without further ado, let's all welcome Dr. Emma Balad. Yeah, oo. Magandang araw din, Doc Paul, and thank you very much for this opportunity. Yun. So welcome po sa podcast na Ma'am Ems. At bago tayo magsimula, no, kung nag-enjoy kayo dito sa podcast at gusto nyo ang ginagawa namin dito, paki-like naman ang episode na ito at mag-subscribe na rin kayo sa mga social media platforms ng Behind the Science Podcast. May kita nyo kami sa Spotify, YouTube, Apple Podcast, and Facebook. Paki-rate na rin kami ng 5 stars para mas madami pa tayong maabot na audience. So ang topic natin ngayon, tungkol ito sa participation ng local community sa ecotourism para ma-manage ang isang marine protected area. At ang study na ito ay na-publish sa The Philippine Journal of Fisheries. At dito sa podcast, madami na rin kaming na-feature na papers na na-publish nga dito no, sa TPJF. So yung mga latest episodes namin with them ay please check episode 99 with Dr. Edison Macusi. Ang pinag-usapan namin doon ay yung threats to small pelagic fisheries and milkfish aquaculture over the next 30 years. And episode 92, check nyo rin with Dr. Evelyn Ame. Tinignan nila kung effective ba ang gentleman's agreement na management strategy para sa aramang sa Cagayan. So ayun, the usual, bago natin pag-usapan ang research ni Ma'am Ems, kilalanin muna natin siya as well as yung naging journey niya as a scientist. So ma'am, as mentioned earlier, madami po kayong roles na ginagampanan sa BIFAR, no? As well as faculty din kayo. So can you share din po sa audience natin, ano ba yung kaakibat na duties na to sa BIFAR? Oo, medyo matagal-tagal na tayo sa BIFAR, kaya nabibigyan na tayo ngayon ng maraming trabaho, no? Both sides, administrative and technical side. Patuloy tayong tumutulong upang masiguro na ayun nga, no, at least kahit papaano science-based yung ating management strategies sa BIFAR. So kanina nga nabanggit may mga administrative duties ako, at present handling the admin and finance section of BIFAR Region 2. But at the same time, ayun, andun din ako sa technical side kasi technical tayo. Actually, Doc Paul, no, kaya ganun yung sitwasyon namin sa BIFAR. Yung mga regional offices kasi namin, walang plantilla position for admin and finance head. Kaya yun, idinadagdag na trabaho yun para sa kung sino pa yung available na puwedeng magtrabaho. Ayun naman at basta ang on my end, basta hindi maalis yung technical kasi yun talaga yung ating kumbaga yun yung ating inaral. Curious din po ako ma'am sa dun sa college degree niyo kasi BS Aquaculture. May BS Aquaculture pala na course, iba pa siya sa BS Fisheries. Yes, actually BS Fisheries 'yan nung pumasok ako sa UP. Tapos nung like second year or so parang nagkaroon ng opening na yung mga BS Fisheries major in inland fisheries ay puwedeng lumipat dun sa bago nilang course na ino-offer, which is BS Aquaculture.
So, siyempre parang ang ganda nung pangalan niya 'no, BS Aquaculture. So, yung buong batch namin lumipat sa BS Aquaculture. So, kami yung first batch ng BS Aquaculture for, yun nga sa UP Visayas, sa College of Fisheries. Kaya lang after some time ay nung na-develop na yung kailangan na nating mag-board exam, ibinalik nila sa BS Fisheries. Yung lahat 'no, kasi kailangang ano, kailangang holistic yung pagiging BS Fisheries mo noon, hindi dapat, um, during our time kasi BS Fisheries major in inland fisheries, yun yung BS Aquaculture. Fisheries major in marine fisheries 'no, major in, business management, fisheries business management. Eh, biglang nagkaroon ng board exam, kailangan alam mo lahat yung majors na yon, kaya tinanggal na yung major na yon. So, I think siguro ang graduates lang ng BS Aquaculture baka mga 3 or 4 lang na batch. Tapos wala na, balik na siya sa BS Fisheries. Okey. Oo, Ngayon ngayon ko lang din nalaman na ano, ganyan pala yung history ng yes, course. Kasi parang nung sinend niyo pa sa'kin yung CV niyo parang nagulat ako, may aquaculture pala na na course. Parang hindi ko kasi siya naririnig ngayon, more on yes, fisheries wala yung na siya, BS Fisheries lang talaga. after graduating college po, saan naman po kayo napunta after that? Nag-straight po kayo PhD or Uy, nag-work pa hindi kayo actually in after, other? college ano, nagkaroon tayo ng pagkakataong ayan na, kami rin yung first batch ng board exam. Naku, mapag-aalaman ngayon yung edad natin. Kami din ang first batch ng board exam ng fisheries, 'no. So kami yung, right after grad kami yung ano, yung nag-exam na talaga, 'no, kasi puwede ka namang hindi mag-exam or mag-exam agad-agad. Pero during that year, kami yung bagong graduate, nag-exam na kami. So, after that, nagkaroon ako ng chance, bumalik ng Cagayan, 'no, because that's from sa Iloilo ako nag-aral. Pero I'm from ano talaga ha, Cagayan, Tuguegarao. Okey. And then, I tried 'no, applying sa training center, yung sa BFAR siya pero training center in Apari. So luckily ay, naging job order ako doon, contract of service for a year. So andun naman and then may opening siya, nagkaroon ng opening so nag-apply ako for a permanent position habang after a year of being a contract of service. Tapos ayan na, um game plan, permanent muna ako after some time, after a year, after I think, 5 years din ako andoon before ako bumalik ng school for my master's through a DOST scholarship. Bumalik ako ng UPV. So dun ulit ako nag-masters, ayun. So So, marunong na po kayo mag-ano, maghiligay nun? kabalo Sa audience natin or first time dito, Ilonggo po ako, guys. Oo. Mahirap po ba sa inyo na intindihin yung Ilonggo nung nagsisimula kayo or gaano niyo siya kabilis na na-pick up Yes, yung 'no, language nung na yun? start, ano, medyo ano siya, medyo mahirap kasi parang, halos lahat ng tao ayun talaga 'no, bihira if hindi alam mag-Tagalog better ata na nag-i-English sila doon. So, parang yun yung ano niya, eh, 'no, kung hindi sila hiligay nun nag-i-English na lang rather than mag-Tagalog. So, ang gagawin talagang aaralin mo yung salita doon 'no, kahit, bibili ka sa labas that is ayun yung start nung ano, nung pag-aaral 'no, tagpila ni, mga ganyan hanggang sa siguro hanggang sa naging ano na rin yung conversation don sa kanila, matuto talaga 'no and, from UPV ang mga estudyante doon talagang galing Mindanao, Luzon, Visayas, andun siya sa gitna, eh. So, matututo ka talagang mag-ano, hiligay nun and, very, very nice experience talaga for me sa Iloilo kasi napakababait ng mga tao. Malambing yung boses 'no, Malambing, kahit galit. napakalambing. Ang ang daming naglalabasan na gano'n na mga memes, eh, na malambing Oo, daw kahit malambing galit kahit yung galit mga ka ano, 'no? Ilonggo. Siguro backtrack ko din po muna konti. Bakit po ano, fisheries or aquaculture yung pinili niyo na Pinili kurso nung college ko. kayo? Ako, ewan ko kung ano 'no, isa siguro ako sa mga, may mga ganitong stories when it comes to bakit kami nag-fisheries, bakit kami nag-aquaculture 'no. Actually fisheries siya kasi fisheries talaga yung in-enroll na namin doon nung first year.
Ano 'to, actually hindi ko talaga gustong mag-fisheries. Ang plan ko after high school noon is to take up, engineering 'no, leading to, maging engineer. So, engineering courses or, anything na would end up sa law later. Um So I passed the exam sa Diliman, Metallurgical Engineering. Kaya lang 'no, during my ano kasi, my third year, namatay yung mother ko. So parang medyo, mahirap din siguro yung pag-aaral ng college, iniisip ko na yaan. And then may scholarship for BIFAR, fisheries. 'No? So, in-encourage ako ng tita ko to take the exam. So, sabi ko para hindi na ako makukulit kukunin ko na lang magte-take lang ako ng exam para wala siyang sasabihin. And then I passed the scholarship nga ng fisheries. Sabi niya, konti lang yung kumukuha nito, parang mas maganda yung ano mo nito, na future," sabi niya. Okey. So, sabi ko and then sabi niya rin na parang she will help me for my schooling pagka gano'n. 'Di sabi ko, "Sige." Pero on a condition na since pumasa ako ng UP, sa UP ako mag-aaral. Eto na yung ano 'no, be careful what you wish for kasi ang ano pala, ang campus pala na may fisheries is sa Iloilo. So, napunta ako ng Iloilo. That's na ano kasi sabi gusto kong, sige kunin ko yung fisheries basta sa UP din ako, UP ako mag-aaral and then yun kaya ako nag-fisheries. So, um after a year or so nandun na rin, I learned to love naman yung fisheries. So, nawala na yung parang eto na yung gusto kong i-pursue 'no, after that. So, I'm thinking na like kung matapos ko 'tong sa fisheries na 'to BS talagang in my mind 'no, a year after or so, magpo-proceed ako for grad school. Kaya yun siguro yung pinuntahan, bakit ganun siya nagsimula. So bale parang kumbaga since nakuha niyo po yung scholarship na yun after graduating college, secured na rin na may mapupuntahan kayong trabaho sa BIFAR? Ano naman siya, actually hindi rin siya security na like, because you're a BIFAR scholar, sure ka na kukunin ka ng BIFAR 'no. Parang, 'pag nag-apply ka meron namang, kahit papaano kung available nga yung may gaganap nga sila ng empleyado, kahit papaano possible magiging priority ka kasi nga under sa scholarship, program naman nila. So, yun din yung reason na after nung BS, sabi ko subukan ko ng bumalik ng Cagayan 'no, para ano, i-check muna, ano yung puwedeng mapasukan doon. So ayun, actually ang gusto ko talaga before was, to go to academe. Gusto kong magturo sana. But during that time 'no, yung isa kong tita is dean ng, College of Fisheries sa CSU. And ayokong masyado yung dahil, andiyan yan dahil siguro sa tita niya. So in that Ah. time, I did not apply for ano sa school. So nag-apply na lang ako instead sa ano nga, sa training center ng BIFAR. Hanggang ngayon po available pa rin yung ganong scholarship opportunity from Yes, BIFAR? yes, ano nga 'no, 360. Actually siguro 'no, para sa akin it's a 360 na ikot na ngayon dahil I am handling the scholarship program for Region 2. Oo, Ah, yun mamaya, ayos, ipo-promote ko yung ating scholarship program. sige po. Napakaganda kasi nga 'di ba, at least ngayon, 'pag pino-promote namin yun, ako personally puwede kong sabihin na living proof ako nung programang ito, ayun. So meron pa siya hanggang ngayon, yung program na yun. Ah, nice. And then yung ano naman po ma'am, yung pag-pursue niyo naman po ng yung una niyong PhD, paano po kayo napunta sa Kochi? Ayun ano, actually after kong bumalik for my ano masters, nag-return service muna ako kasi siyempre kailangan nating mag-return service na ano. Ngayon actually, some professors sa UPV are already encouraging me to, proceeds for PhD sa UPV 'no, after finishing yung masters. Kaya lang during that time nagpapaalam na ako sa supervisor ko kaya lang, parang magkakaroon din ng,
some organizational ano sa amin. So sabi niya, "Wag muna 'no, anyway bata ka pa din kababalik mo, mag-return service ka muna." So, return service muna ako pero like I Ilang taon yun ma'am na return na service? ano siya, dapat 1:2. So kung you spend yung 2 years, 4 years ka pa dapat bago umalis ano. So habang nagre-return service ako parang, I learned na meron pala tayong, PhD in, resource management sa Isabela State University. So sabi ko habang nag-aantay, mag-enroll na ako rito sa ano, sa Isabela State University for Yun po yung una na niyong siya. PhD. Bale nauna Okey. yoon nauna ako nag-enroll doon, pero hindi ko siya natapos agad kasi nga nagkaroon ako ng opportunity for Japan. So, I am Okey on like gets. second year ng PhD ko sa Isabela State University. There's an opportunity for ayun nga 'no, sa MEX scholarship sa Japan. So, I tried. Um meron naman tayong na ano 'no, na same na anong tawag na, supervisor na parehas nung interes. But during that time 'no, I'm shifting to aquaculture kasi ako. I'm now parang mas naano ako dun sa, resource management ng ating, coastal community. Especially so nasa training center ako for ilang years. So parang mas nag-ano ako na magre-research, ano na lang ako, resource management 'no. So parang yun ang finokus ko na in-applyan sa Japan. Ayun, nagkaroon naman ako ng sensei na supervisor na puwede rin na yun din yung kanyang, ah, expertise. Okey, so environmental economics ako. Iniwan ko bale yung aking PhD sa resource management sa Isabela State University after 2 years. Then proceeded to Kochi for the 3 years, PhD. Ayun, tinapos ko saka ako bumalik. Pagkatapos ko Okey. ng Kochi, sabi ko, naku parang ano nga pala 'no, may iniwan akong 1 year sa Isabela State University. Iniisip ko kung tatapusin ko or hindi. Ngayon naisip ko baka ito yung mga magiging what ifs ko. So, sabi ko kailangang kailangan i-closure ito. So, actually PhD na ako nun, pumapasok ako sa school and, just to finish it and I enter as a student talaga without ano, kasi in-enroll ko yun siya, so kung anong mga kailangang gawin, mapasok ako ng school, PhD na ako noon. Kasi nga yung baka sabi ko, baka magiging what if ko ito. So ayun, tinapos ko rin siya, then after a year, ayun, natapos ko din yung sa Isabela State University. Bale ay curious po pala ako dun sa ganong setup ma'am. Ano yun, nag-LOA kayo para mag-Japan or parang nag-honorable dismissal tapos enroll ulit? Ano, nag-leave of absence ako, leave of absence. Okey. Kasi allowed naman yung time frame during that ano na kasi iniisip ko actually nagpaalam ako sa ano 'no, parang meron na rin akong academic, adviser sa Isabela State University. So nagpaalam ako whether to proceed yung scholarship sa Japan or tapusin ko muna. Sabi niya, "That's a one time opportunity." Sabi niya 'no, "Yung Isabela State University ay andito lang." Sabi niya, "You can go back after. Sayang yung opportunity pagka ano." So, nag-leave of absence ako without thinking naman na babalikan ko pa siya, kasi nga sabi ko kung ma-earn ko naman na yung PhD okey na ako dun. Kaya lang pagbalik ko sabi ko baka talagang magiging what ifs ko ito in the future. Kaya ayun, tinapos ko na lang din siya. So immediately for example pagkabalik niyo ng Pinas, Yes. the next sem binalikan niyo agad Yes. yung program? Pagbalik ko sa Pilipinas Ayos. ng October ng year na 'yan, October 2017 bumalik ako 'no ng Pilipinas. Tamang-tamang nag-change tayo ng academic calendar dito and then pagdating na ng, January ang start ng Isabela State. So parang Okey. nagpahinga lang ako ng 3 months and then go agad for the ano, for the ganyan. So, yung next question ko naman po dun ma'am, kamusta yung experience sa second na PhD? Mas madali na ba siya kasi may unang PhD ka na kinuha? In a way madali pero yung expectation, kasi nga some of the professors already knew na, "Oh ito tapos na 'to ng PhD," mga ganyan and then 'di ba tapos, may tatapusin pa ako ilang subjects tapos may compre pa. So kailangan alam mo yung pressure na
kailangan pumasa ka in everything kasi nga meron ka ng itinatayang na PhD na isa. So, ayun siya, pero ay in-enjoy ko lang naman siya. Pero iba din yung sistema ng pagpi-PhD sa Pilipinas kumpara sa Japan, ma'am, eh, 'no? Kasi dito sa Japan wala ng kompre-kompre, parang Yes, rekta na ng final defense, eh. Kayo na lang nag-uusap ng adviser niyo. correct, correct. Dito kasi sa atin sa dito sa Philippines it's more of, yung sa may mga academic requirements talaga, eh. Ta's nag-e-exam ka talaga, may kompre siya. Tapos ngayon naman po since nagtuturo din po kayo, part-time faculty din po kayo sa, ano ngayon, Cagayan State University, and Isabela State University. Paano po yung work schedule niyo po niyan? May days na nasa BIFAR kayo tapos may days din na nandun kayo sa university? Hindi, weekend lang sa'kin. Ah, Yung aking ano, weekend and after office hours. Oo, yun yung schedule ko with the, grad school ng ano, grad school ng Isabela State University, weekends yaan siya. Then for, Cagayan State University, um, either weekends or, after 5, usually 5 to 8 gano'n ang mga klase. ano pong subjects yung tinuturo niyo? For Cagayan State University, undergrad yung hinahawakan kong mga estudyante. So, ano ako sa fisheries management, aquaculture engineering, enterprise development, 'no. For, ano naman sa Isabela State University, ang hinahawakan ko dun ay mga ano, Master of Science in Environmental Science, and yun nga sa PhD, resource management. So usually ang tinuturo ko is environmental economics, environmental quality monitoring, mga ganong subjects. So ayun, I guess madami na tayong napagkuwentuhan sa naging journey ni Ma'am Ems. I think pag-usapan naman natin yung research focus natin for this episode. So ang title nito ay Impact of Ecotourism on Local Communities' Participation in Coastal Resource Management, Case of Palawi Island Protected Landscape and Seascape in Northern Luzon, Philippines. So first question po sa segment na 'to palagi, can you explain po yung paper nyo in one sentence? Yeah, Tungkol saan po ba ito? oo. Actually itong papel na ito 'no, pinapakita lang dito na, yung ating ecotourism development na particularly sa case nga ng Palawi Island Protected Landscape and Seascape ay posible 'no, na ma-enhance yung, ah, local community participation, yung mismong nasa community in terms of coastal resource management through yung provision nga natin ng alternative livelihood, tapos na-strength yung kanilang, stewardship sa environment, and of course yung awareness nila sa conservation practices. Siguro before po natin pag-usapan in detail yung study, maganda po siguro pag-usapan muna natin yung bird's eye view ng isang marine protected, area. So can you share din po sa amin kapag sinabing marine protected area, ano po ang ano pong ibig sabihin nun? Oo. Actually may ano, may dalawang klase ng marine protected area in terms of how it was established 'no. Yung isa kasi is, established sa pamamagitan ng local government units, yung locally managed na tawag natin. So na-establish yan through relevant, resolution ordinance dun sa munisipyo. And then yung isang area na yaan itinatabi upang gawing conservation area. So meaning to say, possible na bawal mangisda or iba pang mga activities diyaan that are extractive. So kaya tinatawag natin siyang, ano 'no, marine protected areas. Although 'pag naging zoning naman natin siya, may area siya na puwedeng, um yung no take zone, and yung area niya na puwedeng open siya for, reserve ang tawag natin, na puwede siyang open for fishing pero using parang ano lang 'no, pili lang na mga gears. And then second, in terms of, yun nga based sa category niya on how it was established is a nationally established, meaning to say 'no, um,
meron siyang galing siya sa national government, gaya ng case natin with Palawi Island. So ang namamahala diyan is the DNR because that is a nationally established marine protected area. Pero the same din siya, meron din siyang no-take zone or meron siyang reserve, meron siyang zoning. So yun lang yung difference ng dalawa, either kung si LGU ba ang nag-establish or it's a, national established, MPA through DNR naman siya. So yung sample natin diyan is, a nationally established, marine protected area. So kapag sinabi po palang MPA, hindi pala 'yun automatic na bawal na yung kahit anong Yes, fishing activity or yes. any Ang extractive tama Doc Paul, ang bawal doon is the no-take zone. Kung halimbawa kasi 'pag MPA natin siya, it's the entire area 'no, with the marine protected area ang tawag doon. Ngayon, mula diyan sa marine protected area na 'yan, may zoning tayong gagawin naman. So, puwede nating pipiliin or titingnan kung asaan diyan yung magiging no-take zone, and then asaan yung area na puwedeng maging multiple use zone 'no or reserve zone. Oo, kaya gaya ng example natin, may area dun for ecotourism activities. So talagang siguro sa clarification na lang din ng lahat ng nakikinig kasi ayun nga, I think very common yun na misconception na 'pag sinabing MPA bawal yung kahit anong klaseng activity. So ibig sabihin pala yung MPA, it's more of managing yung resources para Yes, yes, sustainable siya. correct, correct. So yung next question ko po dun, ma'am, paano ini-establish yung MPA? Paano paano kayo nagde-decide na ito gawin natin 'tong Yeah, MPA, correct, itong oo, area na 'to hindi siya MPA? correct. Actually by law 'no, sa, ating fisheries code, ine-encourage nga talaga yung ating mga munisipyo na talaga ng a certain portion of their, waters whenever applicable for a certain portion na gawing protected area, okey? So, paano natin masasabi if the area is considered or puwede siyang gawing protected area? Una ay dapat meron kang critical habitats. So, meron kang something to protect. 'Di ba? Kung halimbawa kung sa marine waters ba 'yan, meron ba 'yang mga corals, meron ba 'yang seagrasses, meron ba 'yang mangroves or meron ba 'yang mga, fish species na needs conservation. So 'yun yung mga unang titingnan diyaan. So once you already identify those things 'no, ay importante diyaan na kasama natin yung community sa pagpaplano. Ayun nga ano, Doc Paul, nabanggit natin 'pag sinabi nating MPA mamaya iisipin nila bawal mangisda, and therefore magkakaroon tayo ngayon ng displacement. Kaya dapat even during the planning 'no, kasama natin yung, communities para ma-inform sa kanila at to what extent ba yung kailangan nating gawing protected area, and maipaliwanag sa kanila bakit kailangan nating gawing protected area yaan. Okey? So, it will ano 'no, meron siyang mga steps including consultation bago siya maging protected area. Hindi siya puwedeng paggising na lang, dapat protected area na 'to kasi gusto mahaba-habang proseso siya bago maging isang protected, area siya, and very important part is the consultation with the community. May ano po ba kayo niyan, may timeline kayo niyan? Like for example, 1 to 2 years ito yung gagawin natin Yes, yes, tapos tama. Meron siya pero again, minsan, especially 'no, it is, yung mga part ay, either community driven or of course local government, unit driven siya. BIFAR only, kumbaga 'no, nag-a-assist lang si BIFAR diyaan kasi nga yang area is under the jurisdiction of the local government. And ang kagandahan naman niyan, marami naman tayong local government units na talaga naman ano, talaga namang gusto na rin po nilang i-conserve yung ating and protect our environment. Kaya sila talaga din yung kumbaga nagle-lead, and then tumatawag sa BIFAR para i-assist sila on, how to ano 'no, merong ganyang klaseng, marine protected areas. kanina po nabanggit niyo na may dalawa siyang classification na yun nga, yung nationally established tapos yung locally Locally established. established. So, ibig sabihin po ba nun, for example, yung isang coastal municipality, puwede siya magkaroon ng isang nationally established at many parang locally established na Yes, MPA? yes. Actually Doc, pagka nationally established na siya,
um, yun nga kahit nasa municipal waters siya 'no, 'pag sinabi nating municipal waters that is within 15 kilometers. So ang jurisdiction niyan is kay local government unit. Pero by virtue of siguro nakita siyang key biodiversity area 'no, under kay DNR. So 'pag na-develop yan into a nationally established area, um, nawawala ngayon yung authority ni local government unit para diyan because it's DNR now who will manage. But ano, dun sa part ng management board, hindi naman nawawala si local government unit bilang member. So parte pa rin sila, kaya lang alam mo kagandahan niyaan, yung pondo niyan manggagaling na kay national government. So magkakaroon siya ng funds on the management and conservation naman niyaan. So, parang automatic mas malaki yung pondo 'pag Yeah, in gano'n, a way, 'pag oo, in a way nationally. kasi nga national but same parang yung ano, Tubataha Reef, mga ganyan, that's a national established sila. So, may RA din sila pagka ano, so may separate sila for that. Ay, with regards po pala sa ayun nga, yung Tubata, in addition po sa itong Tubataha at itong Palawi Island, ano pa po ba yung ibang nationally established na ano, Marami pa ano, marine protected sa areas? Bohol, we have yung mga, malalaking mga ano natin, mga, ay Palawan, marami pa tayong mga ano, mga MPAs also na under sa national government. Ngayon naman po, bakit po yung Palawi Island yung napili niyo for this study? Oo. Actually, this is part 'no nung dissertation ko sa PhD ko sa Japan noon. I studied yung ating buong, iba't ibang mga marine protected areas sa Cagayan. So, for this particular study, finocus natin kay Palawi because it is a national established MPA and also may ecotourism activity dun sa area. So, parang gusto nating patunayan kung halimbawa ba yung isang ecotourism activities ay nakakatulong ba ito upang paigtiin ang kakayahan or ang participation ng ating mga local communities para makiisa doon sa management natin, parang citizen science, 'pag sila ba yung na-involve natin ay ano ba sila, mas makikiisa ba sila? So, ito yung reason kung bakit si Palawi. Although yun nga 'no, for example sa Cagayan, marami naman tayong mga iba pang mga locally established MPAs gaya nga nabanggit mo kanina, puwede pala yung merong isang nationally established and then may mga iba't ibang, locally established MPAs. Actually puwede yun. We have one municipality in Cagayan with around three locally established MPAs in one municipality. So puwede lang din yun. So, bale yung objective po dito, kung tama yung pagkaintindi ko, kasi in essence 'di ba kapag nag-establish ka ng MPA, parang medyo nalilimit mo din yung ibang livelihood Correct. activities nung locals kasi may areas na hindi sila puwedeng mamingwit Yes, or other things. So, yung parang ini-introduce niyo na alternative livelihood sa kanila ay itong ecotourism correct, at tama. parang tiningnan niyo kung effective ba talaga Yeah, yung oo, correct. ecotourism. Correct, kasi nga 'di ba sabi natin 'pag may MPA tayo, nadi-displace natin yung other fishers kasi nga yung some of the areas are, nagiging no-take zone siya. So, ibig sabihin bawal mangisda diyan. So, if that area is, usual fishing ground sana nung ating mga mangingisda, hindi na sila puwedeng mangisda dun dahil nga no-take zone siya. Yung area naman 'yan kaya siya naging no-take zone ay maaaring through the science napag-alaman na diyan yung spawning ground. So, kaya siya naging no-take zone. Pero yung ano naman yan in the long run is ano, eh, 'no, nag-i-spill over naman yung mga itlog ng isda, lumalabas naman dun sa ating no-take zone. So, kaya puwede naman silang mangisda in some other areas. Kaya lang in a way, there's still possibly yung displacement nga natin. Kaya sana itong ecotourism, gaya ng nabanggit mo, ay possible ba na alternative livelihood para sa kanila, parang gano'n. So, can you share din po sa'min ano ngayon yung methodology Yeah. to check kung paano niyo mache-check kung effective ba Paano talaga effective ba itong ito, ecotourism or case kasi ng Palawi, this is an island 'no, I don't know if, naabot mo na rin ito Doc Paul 'no, isang maganda rin itong hindi pa area po? kasi dito rin sila nag-shooting dati ng Survivor Philippines, ayun Ah.
nagkaroon sila ng parang ano bang tawag diyan, parang area na doon yung, dun tumira yung mga participants 'no, 'di ba yung parang mabubuhay ka ba dun sa isang Oh, yung mabubuhay sa isang isla, isla, parang gano'n. oo. Ginawa nilang gano'n. So I think that Dun pala yun. oo, naging part 'yan. So I think, siguro dahil diyan nagkaroon din ng dumami din yung mga turista noon. Siyempre nalaman nilang naging place ng gano'n, pinuntahan nila. So ang ginawa natin dito ay tinanong natin mismo 'no, household surveys 'to, in addition of course to collection of secondary data. So nagkaroon tayo ng household survey with a structured questionnaires na makuha natin 'no, yung gusto nating malaman dito sa study na ito. So we have respondents dun sa mismong isla, sa Palawi Island and dun sa mainland. Now before ka kasi makarating sa Palawi Island ay kailangan mong mag-take ng boat 'no, around 25 minutes papunta dun sa Palawi Island. So, both 'no, mainland and the island nagkaroon tayo ng respondents and then having a structured questionnaires and then analyzing those information and data gathered through econometric analysis, dun natin nakita na andun nga 'no, yung contribution ng ecotourism doon sa participation ng, ating local communities. Okay, because may in-identify kaming proxy information for participation. Okay, tapos 'pag makikita namin ito, 'pag ni-run namin siya sa econometrics, makikita natin na positive yung ating ecotourism and, people who are also, yung nagbe-benefit sa ecotourism activities ay mas nagpa-participate doon sa activities within the MPA. Curious din po pala ako sa ganitong klaseng study na yun nga, may survey and questionnaires. Paano niyo po pinipili yung ano, yung mga respondents na yun para kumbaga makuha niyo yung representative Correct na ano, dumadaan naman 'yan sa statistical analysis kung ilan talaga yung number of, households in the area 'no. Halimbawa ay, kailangan nating malaman kung ilan talaga yung household sa areas, in the case nga dito sa Palawi, around I think 127 sa isla and then sa mainland around 600 plus. So, dumaan ito sa statistical analysis for us to be able to get the appropriate number. So, yung nakuha namin dito na respondents ay around 96 sa island tapos around, 200 plus sa mainland, around 330 actually yung ating respondents for ano, for this, anong tawag na, research. tapos paano po yun, parang may tina-target din kayo na for example gender, age group for this kind of surveys? Usually 'pag ganitong survey ang kinukuha natin is the household heads. Oo, Ah, oo. so 'pag sinabing household head, automatic ba yun na tatay or Usually hindi yeah, yeah, naman? usually unless hindi walang father dun sa family, pero usually gano'n kasi siya 'no, yun yung kinukuha namin for this part sa ganitong klase naman ng analysis para isa lang din for every, anong tawag na, for every household. Maaalis din yung bias of sampling. Ay, pero regarding po pala sa ganyan, hindi hindi ba yun kumbaga nag-i-introduce ka din ng gender bias kung sino yung nagpa-participate sa ecotourism, Sa parang ecotourism. Actually kasi yung ano lang, dun sa loob ng questionnaires, meron ding tatanungin mo rin yung kanilang, member of other households na nagpa-participate. Ang ano lang okey. is kung sino lang yung respondents mo para lang makita ano, para lang sure lang tayo na isa lang per, households. And usually kasi kapagka household listings yung kinukuha natin sa barangay or sa munisipyo, yun ding usually yung father nga din ang ano, yung naka-list na names doon sa kanila. Pero dun sa loob ng questionnaires, nakasulat din naman dun na, "Are there any household members who are involved in ganito, ganyan?" So makukuha mo rin yung male and female doon na participants mo rin. Gaano niyo po yun katagal ginawa kapag ganitong survey? Kayo po ba talaga yung pumupunta or may pinapadala kayo ng mga staff or mga Eto party? ay sinandak ko ito during ano, nung dissertation.
So ano tawag na, swerte din ako 'no, kasi ang napili kong area nun is Cagayan. So may time ako or may chance ako umuwi from Japan sa Cagayan noon just to conduct this kind of, studies 'no. Ako yung, actually pati yung aking supervisor joined us in ano, alam mo naman 'no, 'pag ano Ayos, 'no, yung ating mga sensei, eh, talagang sumasama yan sa mga ganyan. But sa dami nito 'no, we have trained enumerators. Okay, so, during these, times na 'to may mga kinuha kaming mga part-time 'no, na puwedeng sumali sa research, may fund, eh. So, you can pay yung ating mga enumerators. Pero eto rin 'no, very critical din 'to when doing the research. You have to train your enumerators para pare-parehas kayo ng pagkakaintindi dun sa question na ibibigay ninyo sa respondents. And para sila din mismo 'no, maintindihan nila kung paano nila ibabato yung mga questions. Kasi ang problema niyan kung magkakaiba yung enumerators and then iba-iba yung way ng pagbibigay ng tanong at pag-iintindi dun sa tanong, naku kawawa ka mamaya dun sa sa koleksyon ng data ano, kasi ibabalik lang naman sa atin yung questionnaire, ikaw na magpo-process ng data, ikaw na mag-a-analyze nung data ay napakahirap later on. So very important that if you have enumerators kasi imposible namang gagawin 'to ng iisang tao 'no, with around 300 respondents, meron ka talaga ditong enumerator. So if we conduct this kind of, research, make sure na yung enumerators niyo are trained enumerators. So hindi po pala siya parang ibibigay niyo yung form dun sa tatay ta's magfi-fill up lang siya ng form, parang Guided in-interview siya. pala talaga siya? Guided siya, oo. Kasi mahirap 'no, hindi naman sa pag-aano, pero with the community kasi minsan, anong tawag na, especially if like meron kang 2 pages, 3 pages 'no, tatamarin Mm. yung ano, Oo nga, sagot lahat. eh. And ano, eh, ang kagandahan nun tapos 'di ba minsan English or Tagalog, minsan hindi mas maganda kung nasa local dialect. So yun ang ginagawa nung enumerator. So yung questionnaire mo, while it's in English or it's in Tagalog, puwedeng gawing halimbawa sa aming case Ilocano, tapos dun na lang siya. So guided siya kumbaga, guided ng ano, siguro yung in some cases wherein ang respondents mo ay, able to answer well nung mga yon, 'di ba gumagamit pa nga tayo ng mga Google Forms ngayon, puwede naman siya sa gano'n. Pero in the community 'no, I advise better to have it guided, para mas makukuha mo talaga yung information na kukunin sa kanila. Paano niyo po yun masisiguro na hindi nagsisinungaling yung ini-interview niyo? Ayun, oo. Ah, Yun yung ano 'no, usually may way tayo to check on the whether ano 'no, kung, yan yung actually yan yung mga problema when it comes to ganitong klaseng research 'no, yung how to eliminate yung bias. And minsan kung halimbawa nagmamadali yung mga respondents mo, yes ng yes, no ng no. So, there are some naman 'no, especially ba sa amin meron kaming mga guided questions doon na, nado-double check yung question. So 'pag later on if you do the data clearing, if gagawin mo na yung data, ipo-process mo na yung data, makikita mo doon talaga yung some of your information na na kailangang tanggalin dahil malamang sa malamang bias na yung sagot doon. Ah, Kasi may ano nga siya parang kumbaga nagdo-double question ka, bale same question din yun binaliktad mo lang, so makikita mo na iba na yung sasabihin nila. So, importante yun sa ganitong klaseng research, oo. so bago po pala gawin yung mga statistical test may pre-processing pa Yes. para i-filter out yung mga Yes nagsisinungaling? po, may data clearing talaga tayo niyan para to make sure kasi this is ito yung pinakamahirap, ito yung mahirap sa ganitong klaseng research 'no, kasi nga tama yung sabi mo, eh, 'no, magkakaroon yan ng mga bias and so kahit nga actually Doc Paul 'no, I'm also doing yung, valuation researches, are you willing to pay, ganito. So, pagka alam mo naman ang Pinoy 'di ba, lalo na 'pag may nakikinig sa kanila kahit hindi sila willing yan magsabi sila ng yes, yes. So meron tayong mga ano, eh, meron tayong way of checking on that 'no. So meron tayong follow-up questions to check yung validity. So makikita natin baka protest votes lang yun. So during data analysis hindi na natin sinasali yung mga gano'n. So ngayon naman po can you share din po yung naging results ng study Oo, natin? yun. Ayan 'no, after having yung ating mga data nakita natin dito ngayon na,
both sa island 'no and, mainland. Kasi nga bale dalawa yung datasets natin. We also check our datasets whether, um, as one na lang ba siyang i-analyze or indeed separate talaga yung data, nakita nating separate siya. So, however pagka-analyze naman natin makita natin dito na both dun sa ating island and non-island, residents 'no, yung sa mainland natin na if involved sila sa ecotourism activities ay mas nagpa-participate sila. And then, if they believe that yung ating marine protected area could give, benefits 'no, para sa ecotourism or para sa alternative livelihood, mas nagbe-benefit sila. So, ang sinasabi mas nagpa-participate sila, ako sana. So, ang sinasabi dito 'no, habang meron tayong magandang benefits na binibigay, through ecotourism, mas nagpa-participate sila. Kaya siguro didiretsuhin ko na dun sa parang ano yung puwede nating gawin anong puwede nating gawin sa kanila given this result 'no. Ang nakikita natin ngayon dito is, for us 'no, lalo na siguro sa government na, um mabigyan sila ng magandang kapital to engage sa ecotourism activities. Walang problema kasi like for example, meron tayong mga malalaking ecotourism activities pero minsan 'no, dahil nga sa kakulangan ng siguro kapital 'no, sa mga community, pinapasok sila ng tigalabas na mga kapital doon sa ecotourism na yoon. So minsan, hindi naman yung local community mismo yung nakikinabang. So, ang kagandahan dito ng example natin sa case ng Palawi, yung mismong mismong local communities, sila yung nakikinabang kasi nga they have homestays, they do, yung walang hotel dun sa isla, so may homestay sila, sila mismo yung nakikinabang dito. They act as tour guides, yung mga locals mismo. Um, they act as boat operators. Some are yung iba naman nagca-catering, yung pagkain ng mga turista na pupunta doon sa area. So, kumbaga inclusive growth. Eto dapat yung titignan natin when we do ecotourism development to at least make sure 'no, na inclusive sana yung growth natin. Nabanggit ko nga sa papel 'no, yung promotion sana natin ng, um, infant industry framework. Eh, eto yung susuportahan ng gobyerno, yung local community, dahil wala naman silang kakayahan na mag-develop ng kanilang sariling infrastructure at the start 'no. Ang kagandahan dito sa case ng Palawi, nagkaroon sila ng suporta galing sa Cagayan Economic Zone Authority noon meron silang, programa on enterprise development. So tinuruan yung mga tao doon 'no, kasama rin yung DNR. Tinuruan yung mga tao doon on, um, yun nga 'no, yung sa paano yung sa homestay, para at least yung mga turistang titira dun sa kanila maayos naman yung titirahan nila. Paano mga trainings on, pagluluto and lahat ng about sa tourism. So, on the case of Palawi, yung mismong community, mismong isla and yung mga tao din sa mainland, sila mismo yung nakinabang dun sa ecotourism. So, sa ngayon wala wala kami doong malalaking, anong tawag niyan, halimbawa nagpapa-rent ng mga anong tawag na, scuba diving, equipment 'no, sila din mismo, yung asosasyon nila, sila na yung nagpapa-rent ng ano. So, kaya ang kita mo dito, ang makikinabang mismo is the local community. For anyone na gustong pumunta sa Palawi, ano yung mga activities na puwedeng gawin ng mga turista dun, aside sa diving, ano pa yung ginagawa Oo, dun? ang Palawi kasi is Palawi Island 'no, landscape and seascape. So hindi lang siya sa marine pero sa terrestrial din. So may hiking 'no, kung dun sa mga sa terrestrial naman ayaw yung sa swimming, may hiking tapos 'pag panahon ng yung sa honeybee, ayan kasama din sila sa pagpunta dun sa area, ayan. And then, of course sa marine naman swimming, ano meron din silang mga, snorkeling, so mga gano'ng mga activities na yung mga ginagawa doon.
And I'm guessing po sa ganitong setup, since protected area nga po siya, ibig sabihin po ba nun may limited number of tourists lang na pwedeng Yes, pumunta per oo. day or per month? Yes, yung carrying capacity, oo, very important din yun na na ma-make sure natin na within the limits din siya. Meron naman ano, pero, sa ngayon I think still on the limit pa naman yung mga ano natin. Chine-check din yan ng DNR na within the carrying capacity yung ating mga visitors. Bale DNR yung magde-determine Yes, ke kasama sila. Kasi nga dito for Palawi ang pinaka, head 'no na nagma-manage is sa DNR. alam alam niyo po ba paano nila yun kina-calculate yung May gano'n? may ano din, oo, yes, may computation din kasi diyaan sa carrying capacity. Pero like iba rin kasi siya for like, area, anong tawag na, yung mga tao na moving. Kasi hindi naman tayo nag-i-stay sa isang place, gano'n. So may mga ano din siya, may mga factors to consider in calculating the carrying capacity. Nice. So for anyone interested na pumunta dito sa Palawi, Yeah. so ayun punta kayo, supportahan niyo yung local, tourism industry natin, local economy, and yung mga ano natin, DOT baka Department of Tourism baka gusto niyo kaming sponsoran dito para i-promote yung mga Yes. mga protected areas natin na tourist sites din. Ayun nga, I guess madami na kaming na-discuss dito sa paper. For anyone interested, check nyo lang yung link dito sa description at basahin nyo if you're interested to learn more. Ngayon naman pupunta naman natin yung more on behind the scenes ng research. So sinabi nyo po kanina, ginawa nyo to during your PhD, so mixed yung scholarship. Yes. Pero at that time po ba, nagbibigay nung thesis funding yung MEXT? Kasi 'di ba walang thesis funding yung MEXT? Yes, wala siya ano, but I'm fortunate to ano 'no, nag-apply ako ng Sasakawa. So may research funding siya, and ito yung isa sa kasama dun sa, output nung ating research grant. So eto rin siya, and at the same time yung aking supervisor ay ah, meron din siyang research fund during that time. So, yun yung parang kumbaga eto yung fund na ginamit namin to complete this, research. Yung grant niyo po ay from Yes, sa Japan Sasakawa, mismo? oo, meron din siyang another ano, while I am there nag-apply ako nung research grant doon in addition to the next, oo. So, yun din yung nagamit for this, research. 'Di ko alam yun, yung Oo. Sasakawa grant. Meron nung isa kong professor sabi niya meron daw gano'n na although ano nga siya, kailangan i-translate sa Japanese. So, siya yung gumawa nung sa Japanese, part. Ah, kaya kasi ayun nga, ilang beses ko na rin 'to nabanggit din sa podcast na ano, maganda yung MEXT na scholarship. Yung downside niya nga lang wala siyang thesis funding. So nakadepende sa thesis advisor mo kung may pera Kung siya para kailan, pondohan correct, yung research mo. oo. Swerte ko rin 'no, for the 3 years ng stay ko doon ay yearly merong research fund yung supervisor ko. Tapos eto nakakuha rin ako ng Sasakawa. So ayun, yun yung halos lahat, every year nakakapunta kami ng Pilipinas para mag-conduct ng research. May direct flight po ba from Kochi papunta diyan sa Cagayan? Wala ano, ang ano ko niyan is, Manila, Osaka, tapos or Manila and then from Haba ng biyahe. yeah, from Osaka it's a ano around, 4 hours to Kochi by bus. Bus? Hindi may ano ba, Meron namang may Shinkansen ba? wala hindi siya ano, pero may JR train naman. Dito po sa study niyo, ano yung mga mako-consider niyo na challenges? In addition dun sa nabanggit natin kanina na ano, kailangan niyo i-filter out yung Yeah, inconsistent or mga nagsisinungaling. Ano pa ba yung other challenges in doing this study? sa mga ganitong klase ng study 'no na, it involves yung mga tao, siguro lang yung timing on yun nga kung yung timing, yung oras din sa kanila, kung kailan mo ika-conduct yung study with them, yung interview with them, yun lang siguro yung mga challenging part talaga nito. Ang kagandahan lang nito kasi nga,
during that time, nagwo-work naman ako sa BIFAR. So medyo and nagwo-work ako sa training center and then sa community halos napupuntahan ko naman siya prior to that. So in a way medyo kilala ako nung mga tao. So madali ring makuha yung kalooban nila. Ang ano lang talaga if it involves, human sa mga research natin 'no, kasi, may mga naka-ano na rin naman ako ng mga research na sa laboratory yung ginagawa 'no, kasi nga dahil aquaculture ako dati, nasa feeds yung ginagawa ko din. Ngayon 'pag tao, yun lang yung ano natin 'no, yung challenge natin is, how to make them, interested dun sa gagawin natin. Otherwise lalo na 'tong fisher folk ito meron silang ibang gagawin 'no. I have also meron din akong mga research na it involves tourist naman ang ating respondents 'no. So parang ang ano lang 'pag tao yung ating, mga kumbaga kasama sa research dapat make sure lang na yung interest nila ay makuha natin, otherwise wala tayong makuhang respondes or hindi natin maka-gather ng data, ayun lang naman. May budget po ba yun for honorarium dun sa mga ini-interview niyo? Sa actually, ano, ang ano nito dahil nga sabi ko meron naman tayong maliit na research fund, usually ang ginagawa namin hindi siya maliit na token, 'di ba? Para medyo ano Ah, naman, for the time spent, minsan nagbibigay kami ng mugs, minsan towel, mga gano'n. 'Yun kung merong budget yang research. kamusta daw po yung experience nung sensei niyo 'pag nung pumunta siya at gumawa nung ano, ito ngang mga interview para Itong dito sa interview, study? talagang ano, talagang sumasama at tinitingnan din lahat-lahat ano, chine-check niya rin lahat, gano'n talaga yung ano niya, kasi like ang dami talaga naming actually the whole ilang ilang coastal municipalities yung ginawa namin sa Cagayan, sumasama parati. And then dito sa Palawi, ano, I let him stay dun sa Palawi din mismo para ma-experience yung island life. Ngayon naman po, ano yung mga mako-consider niyo na bad experiences in doing this study? Meron ba or Bad wala? experiences, awa ng Diyos na okey naman, maayos namang naitawid yung ganitong klaseng, study. Yun nga lang 'no, talagang very challenging siya kung yun nga, tao yung involved kasi nga, and also 'no, siguro parati nating tandaan yung mga ethical standards din in conducting yung ganitong klase ng research, data privacy, tapos, on our end, this is a protected area zone. So, kailangan mong ipaalam ito sa Protected Area Management Board bago ka mag-conduct. In some areas kapagka merong mga, indigenous people, gaya nito sa Palawi may indigenous people, pero since they are already member dun sa PAMBI, sa Protected Area Management Board na lang kami nagpaalam. Pero, take note din yung mga ganong klaseng, kailangan din natin na ethical standards sa pagka-conduct ng research para hindi tayo magkaroon ng problema at the end. Ay, eto po pala ma'am, curious din ako, kapag ipa-publish niyo na yung ganito niyong result, pinapasa niyo pa ba as appendix or supplementary file yung mga interviews na 'to, yung pangalan ng mga in-interview niyo, details, bla bla Hindi bla? naman na, pero dapat malinaw yung ethical standards na lahat nung mga, requirements ay na-follow. Kumbaga 'pag pinasa niyo na 'to sa journal para nagtitiwala na yung editor sa inyo na sumunod kayo dun sa ethical Pero standards. ano, oo, pipirma ka nun na ano, na ginawa mo yoong ano, ethical standards, lahat-lahat yoon. Oo, usually minsan hinahanap nila halimbawa kung sa protected area, eto ba, this was ano, meron bang clearance from the Protected Area Management Board, mga gano'n, oo. Kaya eto, halimbawa eto, before pa kami nag-conduct noon, pinresent namin ito sa Protected Area Management Board bago ka papasok sa ano, ayun sa any protected area, requirement 'yan ni PAMBI na ipaalam mo sa kanila bago ka mag-conduct ng any activity, whether extractive or non-extractive, basta may activity doon kailangan ipaalam sa kanila. Dito po sa study niyo, at what point did you realize na sapat na yung nakuha niyong data and your results para ipasa for publication? Oo 'no, ang tawag na, talagang chineck namin yung mga data and all the interpretation nung makita natin na
na meron naman na 'no, na yung mga results natin ay something that really would answer yung objectives natin. So, sabi namin puwede na 'tong ano, TPJF, medyo ano din 'to, medyo masusi din 'to sa pagre-review. Kaya, um on our level talagang chine-check na muna namin bago i-submit kasi nga at least 'no, yung hindi ka man lang ma-reject at the level nung yung makarating man lang sa reviewers, Ah, okey na 'di ba? Sa oo. naman yung outright rejection, yun naman yung ano natin, makita naman lang ng mga reviewers and then makapagbigay pa sila ng ano, ng ikagaganda nung yung paper ay okey na yun 'di ba? Magandang ano na yun experience. Ngayon po in terms of, policy, may ano na po ba, kumbaga parang may nagresulta na ito Yes, oo. into a policy change or something? Yes, oh. Alam mo Doc Paul, ito yung kagandahan din ng mga ganito ring mga studies na hindi siya nag-e-end sa loob ng journal or sa library or ano natin 'no, yung something that could turn into policy. Yun talaga yung gusto nating makikita sa mga ginagawa nating pag-aaral. So yung ganitong study 'no, ang kagandahan nga sabi ko siguro napakaganda rin na taga BIFAR ako, ay nagkakaroon ako ng pagkakataong maging part 'no um ng mga meetings and so one time nagkaroon ako ng pagkakataon din 'no na, mag-attend ng meeting ng PAMB, Protected Area Management Board, and I was able to present also yung result ng ating, pag-aaral 'no. Actually one of the studies din also yung user fee 'no, ay yun nga in-adapt din ni DNR kay Palawi 'no, para iayos yung kanilang magiging user fee pagpasok dun sa Palawi. And also this kind of, etong ating, result nitong particular study ay naging ano din 'no, naging bahagi din ng patuloy na pag-i-improve nung, um, anong tawag na, ecotourism activities doon sa area. Kasi nga nakita natin na kapag maayos yung ecotourism activities at nakikinabang yung mga tao, may posibilidad na nababawasan yung oras ng mga taong mangisda kasi nga tututok sila sa ecotourism activities. So kung hindi sila makapangisda, yung ating mga isda naman magkakaroon ng chance to reproduce 'no? Ay kung ilang araw lang naman yung hindi sila makapangisda kasi marami ngang turista na kanilang i-e-entertain, the next time kung parang kumbaga naman makakapahinga yung ating karagatan, oo. The next time na mangisda naman sila, okey na naman 'no. So, ang point natin dito is habang dine-develop natin yung ecotourism activities, nagkakaroon din ng pagkakataon yung ating karagatan, yung ating natural resources para anong tawag na, para makapagpahinga at makapag-ano din 'no, maging maganda din yung result nila. So, siguro yun 'no, yung mga ginagawa ngayon ng PAMB gamit yung ating studies in terms of, eto nga, development ng ecotourism ay magandang naging impact nitong ating study bilang naging policy guide din para sa kanila. Ano po ang mga ma-advice niyo sa mga aspiring researchers? Ayun 'no, sa mga aspiring researchers natin, ano lang, tuloy ng tuloy, laban lang ng laban, ano, don't stop, being curious 'no, ask questions and, find solutions of course 'no. Actually Doc Paul 'no, sa mga estudyante ko 'yan, i-encourage ko sila ngayon especially kahit may mga mga undergrad students ako, thesis students for example 'no, after din nilang matapos yung thesis, I encourage them also to publish. Alam mo yung experience 'no ng dadaanan mo sa publication whether it will be accepted or denied, ay something na huhubog sa'yo, bilang isang researcher 'no. Ang magpapatibay ng iyong kalooban 'di ba, yung mga criticisms na makukuha mo dun with something na mas mag-e-encourage sa'yo to pursue, ayan. Regarding po pala diyan ma'am sa sinabi niyo na ano, pag-publish, side comment lang 'to, hindi na 'to kasama sa study niyo. Kasi sa Facebook page ang daming nagko-comment na ano, madami daw mga research na ginagawa, madaming thesis na natatambak sa library daw ng mga universities. Pero kasi pagka isa kang academic researcher,
hindi kasi natatapos dun yung scientific method, eh, kailangan mo siyang i-publish Correct, sa isang journal. correct. So, da so 'pag sinabi niyong madaming research na ginagawa, hindi siya totoo kasi hindi mo tinapos yung Correct, yung complete na scientific process na oo, i-publish mo sa journal. correct, oo, So, ayun lang oo. sa mga nakikinig. Oo, tama 'yan, Doc Paul. Kaya sabi ko sa akin, alam 'yan ng mga estudyante ko ano, 'pag in-enroll nila na ako yung thesis advisor, ang end nun hindi yung ano, defense, 'no? Hanggang ma-publish, ano kasi sabi ko sa kanila whether that will be ano, denied later or ma-accept man 'yan siya. Learn dun sa process kasi yan na yung dala-dala niyo, nade-develop niyo yan hanggang sa ano kasi in a way kaya nga kayo usually naman 'no, yung mga nag-fisheries and so they will end up, doing research din naman. So iyon yung magandang, entry point if ever. Yes. And, last question po, do you have anything to promote? Yun nga po Ayan na, yung oo. scholarship and I-promote ko baka na rin iba other oo, things? yung ating, scholarship, fisheries scholarship program po ng BIFAR ay magkakaroon na po tayo ng national qualifying examinations on October 10 this year. Eto po para sa mga, sa ngayon 'no, bale incoming grade 12. So dapat by October sila yung mga grade 12 kasi, eto para sa mga magfi-first year sa 2027. Oo, so mag-e-exam sila sa October, tamang-tamang sila yung, first year college by 2027. So eto po 'no, ito ay isang nationwide activity ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So bawat region po meron nito at bawat region merong 26 slots. Ang dami 'no, 26 slots. So, ang dami nating pagkakataon kung asan man tayo ngayon, saang region tayo, um, at interested tayo sa fisheries 'no, eto ang pagkakataon nating makapag-aral ng libre. Eto full tuition 'to, meron din siyang monthly stipend and, many other support including thesis support and graduation support later on 'no. So, ayun. Magkano po yung stipend? Ang stipend ngayon 'no, nasa, 5,000 siya sa ngayon per month, Ah, oo. ay Pero we're looking forward for an increase around 8,000, whenever yung budget is available. Pero, sa ngayon nasa 5,000 per month siya. Hindi naman na masama kung sa yun nga 'no, sa mga province na kahit papaano ay makakatulong na rin ito. And then, um lahat nung, if and when may libre naman na kasi ngayon yung ating, ano 'no, yung sa matrikula sa school. Pero if may mga additional naman doon na babayaran supposedly ng estudyante, yun naman yung babayaran ni BIFAR in addition dun sa mga yun. Ayun, so sana ah, so ka-interes. so medyo similar po pala siya sa DOST na Yes. kailangan mo siyang kunin by ano, parang graduating years mo nung high school, Yes, grade 12. graduating years siya, oo. Ang ano lang na pagkakaiba lang si DOST kasi mas malawak yung puwede niyang kuning mga kurso ano, si DOST all sciences including fisheries. Ito sa aming scholarship ay pang fisheries lang talaga. So dapat ang course na kukunin niya ay BS Fisheries. BS Fisheries. Ah, So puwede po ba na possible ba na both DOST at BIFAR scholarship yung kunin ng estudyante or isa lang? isa lang kasi parehas sila government so then give chance to others. Isa lang. Ah, Usually alam mo Dok, kapag ganyan yung nangyari pinipili nila si DOST kasi nga mas mataas yung stipend. And mas malawak kasi yung coverage ng yung options. yung other options nila ng courses, ayan. For anyone na ano, desidido mag-fisheries, ayun kunin niyo na 'tong apply na kayo dito sa ano, sa scholarship ng BIFAR. Yeah, thank you. Or puwede rin apply kayo sa both ano, Yeah, exams yeah. tapos saka na kayo mag-decide. Yeah, tama naman. Ayun, so I guess hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po Doc Ems sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Oo, thank you din Doc po and God bless sa show. Maraming salamat. Salamat din sa lahat ng nakinig at nanood. See you everyone next week. Madami pa tayong pag-uusapan na research na ginagawa ng ating mga Pinoy scientists. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.